Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCCFI Church upang patuloy makasama niyo po para sa morning tilawak devotion sa araw na to. At tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, kami pinagpapasalamat Lord sa panibagong araw na dinagdag niyo sa bawat isa sa amin, panibagong buhay. At Lord, kayo po manguna sa aming pagdi-devotion ngayong umagang to at yung presensya kumilo sa aming buhay sa to. Gamitin lang Lord yung mutiling ko sa harapan, magbigay kalakasan po sa bawat sa atin sa aming Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Jesus name we pray. Amen. Ang ating pong pinamagatan ko po ang God is our strength. Ang ating pong talata ay makikita po natin sa libro po ng unang Kronika, chapter 16, verse 11. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap palagi. Patuloy tayo pong mga sumusunod sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po sa atin na patuloy po natin hanapin ang kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating pong kapaligiran sa ngayon ay tunay po na mapanganib at ang bawat kapaligiran ay nagbabanta po ang kapahamakan. Kaya sa bawat sa atin na tayo pinasanlibutan, tayo pinasalaman pa, marami po tayong kinakaharap na mga bagay na ating nakikita, narasan, naramdaman. Kaya kailangan po natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. Ako po personal, yan po palagi ko patuloy ko ginagawa upang mapanatili ko ang kalakasan sa aking puso, sa aking isipan, at higit sa lahat, relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Ang paborito ko pong verse ay, isa po sa paboritong verse, ito po makikita po sa libro ng Pilipos, chapter 4, 14, verse 13. Ito po, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya ito po, magagawa po natin lahat doon sa bagay na nagpapalakas sa atin. Kaya, marami pong bagay na dapat nating na hanapin palagi ang presensya, ang kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. Dahil mahalaga po yan upang mapanatili po rin natin ang kalusugan na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos at kalakasan na rin mula sa Kanya. At marami po tayong magagawa at mayroon po dito na apat po na basic na things na bagay na ating pong mahalagang gawin na pakariyan pong ginagawa ng mga manampalataya at mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung mga apat na bagay. Ito po yung constant prayer, Bible reading, attending church services regularly, at live with God's Word. Unahin ko po ang constant prayer. Napakahalaga po ang palaging pakidulog sa tonong biyaya, kausapin ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng patuloy tayong nangangailangan. Hindi lang po sa pangailangan. Yung mga regular natin prayer ay ginagawa po natin bawat araw, pero mahalaga po, meron po tayong private moment sa ating Panginoon Diyos. Nakakausapin natin siya, dudulog natin sa Kanya ating mga hinaing, mga problema at mga kahinaan. At patuloy, ito pa nagiging daan patuloy na tayo magpag-usap sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Idulog natin ito sa Kanya. At dito po, bibigay po ito ng isang malaking bagay o instrumento para mapanatili po natin yung lakas natin sa ating Panginoon Diyos. Ang kalakasan natin sa ating Panginoon Diyos. At ang pangalawa po, ito ay Bible reading. Napakahalaga po ang patuloy na pagbabasa ng Biblia o banal na kasulatan. Dahil dito po mababasa natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang banal na salita, mga kautusan, upang ito po magbigay sa atin ng gabay at patnubay sa bawat araw na ating ginagawa, ating pinamumuhay. At dito, mababasa din po natin sa Biblia ang mga kanyang mga pangako na ating pong patuloy na hinihintay at natanggap na at matatanggap pa.
Napakahalaga po yan dahil ang Panginoon Diyos ay patuloy hindi siya pumapalya sa kanyang mga pangako. At iyan po nagbibigay sa atin ng kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. At ang pangatlo po, ito po pagdalo po sa bawat pagtitipon. Yan po ang ayon po sa ating banal na kasulatan ay napakahalaga po na patuloy tayong dumalo sa bawat na makadiyos na pagtitipon dahil ito po magandang instrumento para mapanatili po natin yung kalakasan po natin, spiritual at physical. At dito po napapanatili po natin ang lusog na ating pangatawan at lusog na rin ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At nararamdaman po natin yung kanyang presensya, kanyang kalinga, at kanyang pag-ibig sa atin sa bawat pagdalo natin po sa mga banal na gawain. Napakalago po kasi ang patuloy pagdalo sa mga banal. Ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon at higit sa lahat, ito rin po Lord, ito po ang nagbibigay din sa atin ng lakas. Dahil ito rin nagbumula sa atin ang ating maganda relasyon sa ating Panginoon Diyos sa patuloy pagdalo sa pagtitipon. At higit sa lahat, masasama pa natin ating mahal sa buhay, ating pamilya, at ating mga kakilala. At maakay pa natin sila lumapit sa ating Panginoon Diyos. At maging maranasan din sila ang maging malakas. Kaya maganda po ang mga bagay na ay magbibigay po kalakasan sa atin. At ito pong pang-apat ay ipamuhay po natin yung mga salita ng Diyos na ating pong papakinggan, yung mga talata, yung mga pangaral, mga pagtuturo. Ito po yung magandang maisapamuhay po natin, maisagawa natin, at may-apply, at maibahagi na rin sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, upang makalala din nila ang ating Panginoon Diyos, maranasan din nila ang maging malakas sa Panginoon Diyos, at makalala ng lubusan ng ating Panginoon Diyos. Dahil isa po yan sa kaparaan upang ay bahagi natin ang ating kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos sa iba at sa kapwa, higit sa lahat sa ating pamilya. Napakalaga po kasi ang kalakasan sa panahon ngayon dahil ang ating pong kapaligiran ay tunay na nagbibigay sa ating minsan ng kahinaan sa mga nagbidinig natin balita na naranasan natin, mga problema, mga pagsubok. Kundi kung wala po tayong kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos, maaari tayo po bimigay, manghina at maglupaypay. Kaya maganda po sa ating pamuhay sa bawat araw, lagi po natin siyang kausapin, hanapin yung kanyang kalakasan, ang kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Ito magbibigay sa atin inspirasyon at mapapanatili po natin yung ating kalakasan sa bawat araw, sa bawat sandali, mga kapatid. Ako po bilang isang manampalataya na sumusunod sa ating Panginoon Diyos, ay yan rin po ang pinagsisikapan kong gawin sa bawat araw dahil ito po rin po ang nagbibigay sa akin ng kalusugan sa relasyon sa ating Panginoon Diyos, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan pisikal at spiritual. Kaya ako patuloy sa Panginoon Diyos humakapit at umaasa. Maraming po salamat at nawa patuloy magbigay sa atin ito ng kalakasan ang aking binahagi. At tayo manalangin. Meron po ritong prayer request mula po sa ating kapwa manggagawa. Kaya kapatid na Jim Magat, para po sa kanyang pinsan na si Rodi, at tinihiling ang kagalingan para po sa kanyang pneumonia. At tayo po bilang pagtatapos, tayo po manalangin. At ating pong prayer focus ay prayer to seek the Lord and His strength continually, to remain in constant communion with Him amidst the turmoil of the world around us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami pinagpapasalamat Lord sa patuloy pagsama at panguna sa pamuhay at pagbibigay kalakasan sa amin sa bawat araw at bawat sandali, Panginoon Diyos. Dear Lord Diyos, hindi niyo kami iniwan, hindi pinababayaan at patuloy kumikilos sa aming buhay at patuloy bibigay kalakasan sa bawat isa sa amin, Lord Jesus.
Maraming po salamat at patuloy, Lord, patuloy kami, Lord, naghahanap, patuloy nais po namin maranasan sa bawat araw, bawat sandali, ang kalakasan mula sa inyo. At patuloy kami, Lord, nais po namin mapanatili ito hanggang sa inyong pagbabalik ang kalakasan na amin naranasan mula sa inyo po. Lord, tinataas po sa Lord ang kahilingan po ng aming kapwa manggagawa na si kapatid na Jim na para po sa kanyang pinsan na dumaranas po ngayon pneumonia. Lord, po niyo po, Lord, ang kanyang ulo, kanyang katawan hanggang paa upang maranas niya, Lord, ang kagalingan, Lord, at madama na rin ang kanyang pinsan ni kapatid na Jim, ang kagalingan at itong maging daan upang lubusan siyang kumapit sa inyong presensya, kumapit sa inyong sa kanyang panampalataya sa inyo at umasa patuloy at higit na kumpletong kagalingan para sa kanyang karamdaman at ito maging na upang lubusan siya magtiwala sa inyo at magtiwala sa inyong kaparehang Panginoon Diyos. Lord, tunay, Lord, inangkit pong kagalingan sa karamdaman po ni Rodi. Sa inyong pangalan, hiling po namin to in Jesus' name. At patuloy kami papasalamat, Lord, sa patuloy pagsama sa bawat araw at pagbigay kalakasan sa amin. Kagalingan na rin, Panginoon Diyos, sa physical, spiritual. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po at patuloy sa muli po nating pagkikita. Mapagpala po ang lahat. God bless us all. At mag-ingat po tayo lagi sa bawat araw at hanapin po natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos palagi. Maraming po salamat.